Shotgun ang gamit nating spear gun sa araw na ito. Yan, nilagay ko lang sa tingga. Tapos bitbit ng ating lagayan and ang unang first dive. Let's go! Paglubog ko pa nga lang ay nakita ko agad itong nakabalandrang singsingan, and dahil hawak ko lang sa kamay ko yung camera kaya medyo malikot siya. At ito unang pitik natin is sablay. Siguro nadaplisan sa may bandang tiyan kaya medyo nabuwang siya, lumapit pa sa camera. Kaya ito pangalawang paglapit niya pinitikan ko agad. Itong isda kasi na to is pag araw malikot siya, pero pag sa gabi mo siya nakita, pag nailawan mo isisiksik siya sa bato. Minsan nga kahit dakutin mo na lang pag sumiksik siya sa bato hindi natatakbo yan kasi yun ang attitude niya. Tapos ito namang red zebrin, pangalawang tira ko nito, ang likot kasi yung unang tira ko sablay tapos kinat ko na lang tapos pinakita ko sa inyo yung pagkahuli niya. Siyempre tinamaan pa nga sa mata. Tapos next nalubog ko naman dito sa kailaliman ng mundo, may nagpakita sa akin ng ilak, ang likot. Ito yung sinasabi ko nakaraan sa previous video ko na kahit mailawan mo sa gabi is malikot talaga siya. Baga dyan, hindi ko na inahabol yan, bahala na, marami pa namang isda. Kagaya na lang nito, sa may bandang unahan, meron agad mungit na pasilip-silip. Wait lang, medyo boring, pasok sound effects. Tapos ang sunod na nakasalubong ko naman ay itong umang na pula. Yung ganitong klaseng umang inauulam siya, pwede nyo siyang ihawin. Ang laman niya is parang lobster din. Pero this time hindi mo na natin siya kukunin kasi masyado siyang maliit tsaka alanganin. Tapos ang next target ko naman ay itong mungit na sa bato nakasiksik. Ito namang isang red sea bream. Nahagip to ng mga mata ko kanina pa sa malayo. Nakahalata siguro kaya sa bato tumago. Akala niya hindi ko siya nakita kaya inikutan ko sa kabila. Kaya ito, bulaga. Kaya naman dahil dyan makakita kayo ng gwapo in 3, 2, 1. Wow! Ito namang sunod ay red sea bream ulit. Muntik pa ma-headshot sa batok. Bye! Have a great time! Nakapunit pa nga, buti lang hindi lumayo. Next nalubog ko naman ay nakasalubong ko itong mahiwagang shell. Wow! Ang shell na ito ay venomous pero hindi siya poisonous, so sa madaling sabi pwede siyang kainin. Basta paalala pag kukuha huwag niyong hawakan ng bandang unahan nito. Meron kasi itong mahiwagang pantusok at pag natusukan ito baka makita mo ng magas San Pedro. Yun ay kung langit ang ruta mo. Ay, guilty. Yan nga pala guys, di kalayuan yung kabady ko. Tapos paglingin ko sa baba, ito na pala yung mungit sa harapan ko. And then sa akin next na lubog, nakakita ko ng nyog. And pagtingala ko sa bandang unahan, may nakasiksik na singsingan. Oy, naniwala agad. Ito ang patunay na hindi lahat na nakikita ng mata nyo ay totoo. Kasi ito ang nangyari sa totoong senaryo. Yung lapong tanga talaga na natanaw yung sinundan ko. Kaso lang pagtingin ko sa bandang kanan, meron ditong singsingan. Tapos dahil walang sima itong gamit nating spear gun, di ko rin mahugot palabas kasi nilalak niya yung kanyang tinik sa bandang batok, nilalak niyan sa batok. And then pagkahugot, nag-resurface muna ako at nang pabalik na ako, sinilip ko dito kung saan na banda yun. Wait lang, sana ba yun? Andito lang yun kanina eh. Tapos pagtingin ko sa ilalim sa bandang unahan, ayun, tumakbo papuntang kabilang bato. Kaya habulin natin, let's go! At syempre habang hinahabol natin ang isnang ito ay pasok muna natin ang ating mahiwagan shoutout mula dito sa kailaliman ng mundo para kay Boss Wemsummer, ang heartthrob ng Rizal, Palawan. Wow! At syempre ang pangalawa sa ating listahan ay walang iba kundi ang pinaka-hot na outgoing person ng Kalayaan Boys. Isang mahiwagang shoutout out para kay Bay Marvin. Wow! The super hot, kitang kita sa balat. Para kang ako, incoming pa lang, outgoing na. At syempre hindi magpapuli ang pamangkin ni Elias na si GP Dusong, ang pamangkin ni Francis M na si Don Mag, at nariyan din si Daddy Rodel. And last but not the least, ang top 1 Angela ng Puerto Princesa, walang iba kundi si Boss Erwin. Ang tawag dito ay si Cucumber. Sa iba ay hanginan, sa iba naman ay himag. Tag 2.5 ang kilo nito kapag tuyo. Pero skip tayo dyan, dito ako mas interesado sa lapong tanga na pasilip-silip. Dahil hindi ko siya makuha, ginamitan ko siya ng spear gun na may sima. Grabe ang kinain niya pala, crabs. Kitang-kita nyo naman, may nakatuhog ng dalawa, dagdagan natin ng isa para maging 3. Ang tawag sa islang ito, sarhento. Ito naman, sinilip ko isang beses, tapos tinansya ko lang yung pwesto at sinubukan yung swerte ko.
Tapos sinunod ko naman tong isa na hindi masyadong kita sa camera pero sa pool ang mata. Wow, grabing liwanag dito sa kailaliman ng mundo kasi dito pala yung kasama ko. Ang amin lang naman iniilawan ay itong isdang mukhang durian. Tapos nung pagkahuli, hindi magkasya sa kanyang lagyanan, nagkamalas-malas pa nga ito, nagkandabuhos lahat. Ano ba yan? Kaya nga nagsidamputan kami dito ng isda sa kailaliman ng Pacific Ocean. Tapos after nito, pagtingin ko sa bandang unahan, may nakasiksik na singsingan, sakto. Ang request ni Jemark Diaz Salinel na ipagtusok ng quality na isda ay talagang mapagbibigyan. Shout out Dory, ang shot na to ay para sa iyo. Tapos pagtawid ko dito sa parang dalawang bundok na bato, red sea bream ang nasa lubong ko kaya matik, headshot sa bandang batok. Tapos itong malit na surahan gusto makipaglaro ng tago-taguan. Kumpiyansya siya, palibhasa, yung dala kong pana, walang sima, kaya nang aking inikutan dito sa likod. Uy, andito ka lang pala. Wait lang, kunin ko lang yung spear gun na pang malakasan. At eto nga no, makita ko, siniksik niya pa yung kanyang katawan sa bato. Lingid naman sa kanyang kalaman, yung kanyang buntot kita ng mga mata ko. Tapos ito namang red sea bream gusto pang kumawala. Mabuti na lang, nahabol ko pa sa kabila. And eto na nga, finally, blessings na naman nakauwi tayo ng safe dito sa kaibabawan ng mundo. At eto nga pala yung huli ko, sinalin ko agad, nagpa-assist ako sa kasama ko. Ganda, diba? Pero hindi yan yung huli ko, ito yung sa kabila yung huli ko. Yan, meron akong surahan. 4 na piraso yung surahan ko, tapos meron din akong red sea bream na masarap sa pansabaw. And so far yun lang for today's video. At sana nasulit ko kung nasayang na oras ninyo. Maraming salamat, babu.